Magandang araw po sa inyo, Miss Clar, at pati na rin sa mga tagapakinig ng Bangungot Diaries. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa mga aswang at pati na rin ang karanasan ng aking tiyuhin na nagpalaki sa akin. Ako po si Pio, Tubong, Batangas. Wala na ang aking ina at ama, kaya ang tiyo ko na lang na si Tiyo Eduardo ang aking kasakasama sa buhay. Noong mga panahong yon, ay may isa akong organisasyon na pinapatakbo. Samahan yon ng mga albularyo at ang aking Tiyo Eduardo ang pinuno nila. Ang kanilang pinakalayunin sa samahan ay ang paghahanap ng mga lunas para sa mga misteryosong sakit na bigla na lang dumadapo sa mga tao dahil sa tinatawag na kulam o barang. Bukod doon ay tumutugis din sila ng mga nilalang na hindi tao, tulad ng mga aswang. Isang araw nga noon ay abala si Tiyo sa kanyang pagluluto, kaya hindi ko tuloy maiwasan na magtanong sa kanya. Chong, may meeting na naman ba kayo ngayong araw? Tanong ko sa kanya dahil kita ko na ang dami ng kanyang niluluto ngayon. Kami lang naman dalawa ni Tiyo ang nasa bahay, kaya sa dami ng niluluto niya, sa tingin ko, mga 10 o higit pa ang kakain nun. Abay, oo. May mga bagong dating na gustong sumapi sa aming samahan. 3 mga bago. At ang isa ron malayong kamag-anak ko. Parating na sila galing Maynila. Malayo-layo yung biniyay nila kaya gusto ko na meron silang makain pagdating. Ay siya, sige ho, Chong. Tulungan ko na kayo. Ako na magsasaing. Ay sige. Damihan mo, Pio, ha? Masaya ako para sa aking Chong Eduardo dahil alam kong nagagalak din siya sa tuwing may mga taong gustong sumapi sa kanyang pinapalagong organisasyon. Masaya siya sa tuwing nalalaman niya na may mga tao na interesado sa larangan ng pagiging albularyo. Nang malapit na ang oras ng meeting, naghanda na kami ni Tiyo. Inilagay na namin sa mga bag ang pagkain na niluto namin para pumunta sa kabilang bahay. Ang kabilang bahay na yon ay ang tinutuluyan ng mga kasapi na walang sariling bahay o nasa malayo ang bahay upang hindi na sila mag-uwian pa. Pagkarating namin, sumalubong na yung 4 na matagal na ring miyembro. Magagaling din silang mga albularyo. Doon sila nakatira dahil malayo ang kanilang mga pinanggalingan. Magandang gabi ho, Manong Ed. Abay, magandang gabi rin. Nasaan na iba? Wala pa ba ibang miyembro? Wala pa ho, Manong Ed. Pero sa tingin ko paparating na sila. Ay siya, halika muna at tulungan niyo ako maghain nitong mga dala kong pagkain. Para pagkarating nila maayos na ang lahat. Agad naman na sumunod sila at ganon din ako. Tumulong na rin ako sa paghahain. Hanggang sa maya-maya ay unti-unti nang nagdatingan ng 3 pang mga dating kasamahan ni Tiyo. Habang magkasabay naman na dumating yung bagong mga recruit. Alam ko na agad na mga baguhan sila dahil bago lang sa aking paningin ang kanilang mga itsura. Pinakahuling dumating ay ang isang lalaki na mas bata lang ng konti kay Tiyo. Kung mahigit 50 anyos si Tiyo, sa tingin ko nasa mahigit 40 anyos lang ang bagong dating. Miguel! Agad na tawag ni Tiyo Eduardo nang makita niya ang bagong dating na lalaki. Magandang gabi sa iyo, Ed. Kung ang ibang mga kasapi ay Manong Ed o Pinuno ang tawag kay Tiyo Eduardo, itong bagong dating naman, pangalan lang ni Tiyo ang itinawag. Nang mga sandaling yon, nasa isip ko na baka yun yung tinutukoy ni Tiyo sa akin kanina na malayong kamag-anak niya. Kaya formal lang siya nitong binati sa pangalan. Halika na, pumasok ka na at makapagsimula na tayo. Bago magsimula ang pagkain ng hapunan, pinakilala muna ni Tiyo ang mga bagong kasapi ng organisasyon. Una niyang ipinakilala si Kuya Bert at si Kuya Mike na magkapatid. Taga Bicol pa raw sila kaya naman doon din daw sila maninirahan sa bahay ni Tiyo. At ang huling ipinakilala naman niya, si Miguel. Mga kasamahan, ito nga pala si Miguel. Malayong kamag-anak ko siya. Sa madaling salita malayo ko siyang pinsan.
Hindi ko maipaliwanag ng mga sandaling yon ang aking nararamdaman, Miss Clar. Habang tumatagal kasi ang pagtitig ko kay Kuya Miguel, mas lalong dumidilim ang aura niya sa pakiramdam ko. Hindi ko masasabi na hindi siya mabait dahil ngayon ko pa lang naman siya nakilala. Pero para bang ang hirap niyang lapitan o kausapin man lang. Pero kahit ganun pa man, hindi ko na masyadong inisip ang isipin na yon. Dahil labas naman ho ako sa samahan na yon. Nandun lang naman ako dahil tinutulungan ko si Tio Eduardo. Bukod doon, wala na. Malayo rin ang pinanggalingan ko. Kaya umaasa ako na may bakante pang kwarto sa bahay na to na pwede kong matuluyan. Sabi ni Kuya Miguel habang nakatayo siya katabi ni Tio Eduardo. Abay, oo naman Miguel. Marami pang bakanting silid dito. Ang bahay na to talaga ay nakalaan para sa mga kasapi na organisasyon na malayo ang bahay at walang mauuwian. Pero tuwing Lunes hanggang Biyernes lang naman ako matutulog dito. Tuwing Sabado at Linggo kailangan ko umuwi pabalik sa amin. Yung matututunan ko kasi dito na panggagamot, ituturo ko rin agad sa mga tao sa aming baryo. Para nang sa gayon magkaroon din sila ng kaalaman sa panggagamot. Nakita ko ang malawak na pagkakangiti ni Tio Eduardo kasabay ng pag-akbay niya sa kanyang pinsan. Talagang magpinsan nga tayo. Ay siya, sige. Maupo na tayo at makakain na tayo. Pio, lumapit ka na dito at sumabay ka na sa amin. Ngumiti naman ako at mabilis na lumapit. Sa totoo lang gutom na rin ako ng mga oras na yon. Umupo ako sa tabi ni Chong. Habang kaharap ko naman si Kuya Miguel. Nakita ko ang pagtingin niya sa akin. Hindi lang saglit na tingin yon dahil mukhang tinititigan niya talaga ako sa hindi ko malaman na dahilan. Hindi ko tuloy magawang nguyain ng maayos yung pagkain ko dahil naiilang talaga ako sa kanya. Maging ang titig niya ay nagdadala na agad sa akin ng kakaibang kaba. Wala kasi yung kabuhay-buhay. Papauwi na kami noon ni Tio Eduardo pabalik ng bahay. Naglalakad lang naman kami kasi walking distance lang naman ang layo ng kabilang bahay sa bahay namin. Chong, pinsan mo ba talaga si Kuya Miguel? Tanong ko kay Tio. Kasi ngayon ko lang naman talaga nakilala yon, kaya hindi ko tuloy maiwasan na maintriga. Abay, oo naman. Kaya lang, kaya nga nang sinabi ko, malayong pinsan talaga. Ang lolo niya at lolo ko ay magpinsan. Sa katunayan pwede naman hindi ko na talaga siya tawagin pinsan Pero bilang pagkilala na lang din sa kamag-anak, kaya ganun na lang ang turing ko sa kanya. At saka, wag mo na siyang tawagin Kuya Miguel. Chong na rin ang itawag mo sa kanya. Mabilis akong kumontra. Ayoko ng Chong. At bakit naman, Pio? Parang hindi kasi siya mabait, Chong Napatingin naman si Tio sa akin na natatawa. Paano mo naman nasabi yan? Samantalang kanina mo lang siya nakilala. Ikaw talagang bata ka. Basta, Chong. Pakiramdam ko lang po, ha? Parang nakakatakot talaga kasi siya Di siya yung katulad ng iba na mukhang maaliwala sa mukha. Sa palagay ko hindi yun ngumingiti kaya siguro nakakatakot ang aura niya para sa akin. Tsaka Chong, nakita mo ba kung paano niya ako titigan kanina? Nakakakilabot. Para siyang tumingin sa pagkain na gusto niyang agawin sa may-ari. Hay nako, bata ka. Ang dami mo agad nasabi sa tao. Siguro kaya ganun si Miguel ay dahil na rin sa nakaraan niya. Ano ho bang nakaraan niya, Chong? Ang balita ko kasi noon ay napalayas na maaga si Miguel na ang kanya na mabalitaan ng mga ito na nakabuntis siya na maaga. Pagkatapos noon sumama na lang siya sa ibang babae. Sa pagkakaalam ko nga napadpad niya sa Sikihor. Sikihor? Di po ba maraming aswang doon? Oo. Pero baka hindi naman siya tumira doon na matagal. Baka napadpad lang talaga. Napatangu-tangu ako. Kung sa bagay, valid na para sa akin ang dahilan na yon kung bakit mukha siyang hindi mabait.
Pagkarating namin ni Tiyo sa bahay at bago ako pumasok sa aking silid, ay binilinan pa ako ni Tiyo Eduardo. Oh, siguraduhin mo na maaga kang gigising bukas, Pio, ha? Mamimili pa tayo sa palengke ng mga grocery na dadalhin natin sa kabilang bahay. Sige ho, Chong. Kinabukasan, maaga kaming namalengke ni Tiyo Eduardo at saka dumiretso na rin kami sa kabilang bahay. Habang inililigpit ko at inilalagay ko sa ref ang mga pinamalengke naming karne at isda, hindi ko maiwasan na marinig ang mahalagang pinag-uusapan nila Chong at ng 4 na kasapi. Dumiretso na ang grupo ni Tino at Alex sa pinagsangahang balete dahil meron daw gumagala dong tiktik na umaatake sa mga buntis. Ikaw naman, Jose, isama mo ang magkapatid na to, si Bert at Mike. Pumunta kayo sa may ilog ng Habaw. Balaan nyo mga taga roon na magbantay ng mga taong naliligo sa ilog. Natitiyak ko sa pagsapit ng unang linggo ng buwan, kukuha na yon ng iaalay na kaluluwa. Seryoso si Tiyo Eduardo nung mga oras na yon. Agad namang sumunod si Mang Jose sa utos ni Tiyo, kaya ang natirang kasapi na lang ay si Kuya Miguel. At ikaw naman, Miguel, ikaw ang sasama sa akin doon sa mahalagang misyon sa ating lalakarin. Anong mission naman yon, Ed? May isang karinderya dito sa bayan na nababalitaan ko na ang may-ari ay isang aswang. Nagbebenta daw siya ng pagkain na may lahok na karne ng tao. Kailangan natin sugpain yon. Aswang? Mas sumeryoso ang ekspresyon at tono ng pananalita ni Kuya Miguel. Oo, laganap ang mga aswang na nagbabalat kayo sa bayan na to. Hindi mo akalain na mga aswang sila dahil napakagaling makasalamuha sa mga tao. Hindi ka maniniwala pero may iba pa nga mga aswang na nagpapanggap na pare o madre dito. Tutuloy sila sa bahay at doon gagawin ang pagpatay sa buong pamilya. Napansin ko na hindi nakasagot si Kuya Miguel sa sinabi ni Tiyo Eduardo. Tila napaisip ito. Hanggang sa magsalita muli si Tiyo. Matagal na naming minamanmanan ng karinderya na yon, kaya mahalaga ang operasyon na to. Pero kung natatakot ka, hindi mo naman kailangang kumilos ngayon. Samahan mo lang naman ako. Magiging backup lang naman kita kapag nagka-aberya. Pero ako pa rin ang tutugis sa mga yon. Bago pa man makapagsalita si Kuya Miguel, ay inunahan ko na siya. Tinawag ko ang pansin ni Tiyo. Chong, di po ba may pupuntahan tayo meeting sa school ko ngayong araw? Paano po yun? Sabay akong binatuhan ng tingin ni Tiyo at ni Kuya Miguel, pero mas nag-focus ako kay Tiyo. Teka, ngayong araw ba yun, Pio? Opo, sinabi ko na nga po sa inyo yun noong nakaraan, di ba? Abay, oo nga. Paano yan? May lakad ba ako Ako na lang ang pupunta mag-isa sa karinderya na tinutukoy mo, Ed. Ako nang bahala doon. Napatingin tuloy kaming pareho ni Tiyo sa kanya. Hindi makapaniwala si Tiyo. Sigurado ka ba dyan, Miguel? Baguhan ka pa lang dito sa lugar Saka, alam mo ba kung anong gagawin? Pwede mo naman ituro sa akin kung anong gagawin Kahit papaano may alam naman ako sa ganyan. At saka, di ba't mas maganda kapag baguhan nga ang gagawa ng misyon na to? Madedehado sila kasi wala silang alam kung sino ako. Pwede pa nga ako makapagmanman na malapitan Pero kung ikaw naman na pupunta, sigurado ako kilala ka nila. Napatango-tango si Tiyo Eduardo. Aba, may punto ka nga sa bagay na yun Ay siya. Sige, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang misyon na to, Miguel. Mahalaga ang misyon na to dahil kapag nahuli natin ang may-ari ng karinderya, tiyak na malalaman natin kung sino-sino pa ang kanyang kasamahan sa buong nayon. Nasisiguro kasi namin na higit pa sa 3 ang mga tumutulong sa kanya. May nagsusupply sa kanya ng mga tao at kumakatay ng mga tao para sa kanya. Sa palagay ko, ang may-ari talaga ang tagaluto at nagmamanage ng karinderya. Dahil alam kong hindi naman niya kayang lahat yun mag-isa, di ba? Kaya dapat natin mahuli mismo ang may-ari.
Siya ang magiging tulay natin para malaman pa kung saan nagtatago ang ibang aswang. Itinuro na nga ni Tio Eduardo kay Kuya Miguel ang dapat nitong gawin. Bago pa umalis si Kuya Miguel, hinabol pa siya ni Tio dahil tila may nakalimutan siyang ibigay. Teka Miguel, isuot mo to. Pangontra ito para hindi ka masaktan. Inilabas ni Tio ang kwintas na siya mismo ang gumawa. Napansin ko na mabilis na napaatras si Kuya Miguel nang makita ang pangontra. Umiwas din siya ng tingin sa kwintas. Hindi ko pwede dalhin yan. Bakit naman Miguel? Kailangan kong palapitin sa akin ng mga aswang para maatake ko sila. Kapag suot ko yan sigurado lalayo lang sa akin ng aswang. Mararamdaman agad nila ang presensya ng pangontra. Kaya mas makakabuti kung hindi ko nadadalhin yan sa misyon. Ay siya, sige na. Alis na ako, Ed. At tuloy-tuloy na ngang lumabas at umalis ng bahay si Kuya Miguel. Napakunot ang noo ko at napatanong sa aking sarili na bakit parang natatakot din siya sa pangontra na yon. Hinarap ko si Tio Eduardo. Chong, pwede po bang sa akin na lang yan? Itong pangontra? Bakit? Nasa iyo huling binigay ko sa'yo. Napakamot na lang ako sa aking ulo. Nawala ko Ikaw talagang bata ka. Ay siya, sige. Sa'yo na yan. Tinanggap ko naman yon agad nang mingiti sa aking labi. Sumapit na ang gabi nang nagdatingan na ang mga kasapi ng organisasyon mula sa kani-kanilang mga lakad. Unang dumating ay sina Kang Tinio at Kuya Alex. Matagal na silang albularyo at magagaling na rin. Sumunod ay sina Mang Jose kasama ang magkapatid. Lahat ng mga lakad nila ay tagumpay. Ito na ang dila ng tiktik na nagapi namin, Manong Ed. Nakabalot sa isang itim na tela ang tinutukoy nilang dila ng tiktik. Asa na katawan? Sinunog na namin yung sa harap ng mamamayan sa baryo. Sa paraang yun naibsan ng kanilang pag-aalala sa takot na baka muling umatake ang tiktik na yon. Kaya ngayon napanatag na ang lahat. Ang abo ng tiktik, nakuha nyo rin ba? Doon ay inilabas naman ni Kuya Tinio ang garapon na may lamang abo. Ito po ang abo. Mabuti. Magagamit natin ito sa paggawa ng anting-anting. At saka naman binalingan ni Tio si Mang Jose. Nakausap namin ang punong barangay, Manong Ed. Nagpasya muna sila na saraduhan mo ng ilog. Natakot din kasi sila na may kunin ulit ngayong taon Ay siya, sige. Sa pagsapit ng unang linggo ng buwan, sisisid tayo ron para kumuha ng bato. Naputo lang ang usapan ng lahat nang biglang malakas na bumukas ang pintuan ng bahay. Sabay-sabay kaming napatingin sa bagong dating. Doon ay pumasok si Kuya Miguel na humahangos. Si Tio Eduardo ang agad na nakaresponde at mabilis na nakalapit sa bagong dating. Miguel, ano nangyari? Inatake ako ng aswang. Ang akala ko magiging matagumpay ako sa mission ko pero nakatakas sila. Yan ba yung aswang sa karinderya? Oo, Ed. Siya nga. Tila nagkaroon ng tensyon sa buong sala ng bahay. Ano? Pinatakas mo lang? Alam mo ba kung gaano katagal namin minanmanan yun ni Manong Ed? Tapos makakawalan mo lang? Hindi ko pinatakas. Nakatakas. Magkaibang bagay yun. Pero ngayon, pinabayaan mo pa rin. Dahil yan sa kapabayaan mo. Paano na ngayon? Siguradong magtatago na lalo ang mga aswang dahil alam nilang tinutugis natin sila. Agad na umawat na si Tio Eduardo. Sa tila lalala na palitan ng salita ng dalawa. Huwag na kayo magtalo. Kasalanan ko naman ang nangyari. Hinayaan ko na si Miguel lang ang lumakad sa misyon na yon. Kaya huwag yun na siyang sisihin pa. Dahil doon ay tumahimik naman ang lahat. Matapos ang tila matensyon na pangyayari na yon, ay unang nagpaalam na si Kuya Alex para umuwi. Halatang halata sa kanya ang pagkadismaya. Dahil nga sa nangyaring pagkapalya ng misyon.
Testigo rin ako kung paano sila naghirap ni Tio Eduardo sa pagmamanman at pagbabantay sa karinderya na tinutukoy nila. Kinabukasan ay sabay kaming nagising ni Tio Eduardo sa sunod-sunod at malalakas na pagkatok sa aming bahay. Kahit ayoko pang bumangon dahil Sabado naman, ay nagpa siya na akong tumayo sa aking kama upang ako na ang magbukas ng pinto. Doon bumungad sa akin ng tila hingal na si Kang Tinio. Pawisan din siya at parang nagpapanik. Oh, Kang Tinio, bakit po? Ang aga pa po ah. Pumupungas-pungas pa ang aking mga mata noon. Pia, nasan si Manong Ed? May nangyaring masama kay Mang Jose. Ho? Gulat na turan ko. Pero sandali lang yon dahil tinawag ko na si Tio Eduardo. Chong! Chong! Nandito po si Kang Tinio. Hinahanap po kayo. Hindi nagtagal ay lumabas si Tio. Ah, Tinyo, bakit ka nandito? Ano sadya mo? Manong Ed, si Mang Jose, natagpo ang patay. Nakasabit ang walang buhay niyang katawan sa poste ng kuryente. Halika rito, puntahan natin siya. Nanlaki ang aking mga mata. Ramdam ko na nagpanik na rin si Tio Eduardo sa kanyang narinig. Kaya agad siyang sumama kay Mang Tinio. Dahil siguro sa pagkaaligaga ay hindi na rin napansin ni Tio na sumunod ako sa kanila. Pumunta kami sa Barangay 1 kung saan nakatira si Mang Jose. May sarili kasi siyang pamilya at bahay na inuuwian, kaya hindi siya nakatira sa kabilang bahay. Malayo pa lang ay may kumpol na ng mga tao ang nagkakagulo sa may hindi kalayuan. Doon ay sumingit lang ako para makita ko kung ano ang pinagkakaguluhan nila. Napansin ko na itinuturo nila ang taas ng poste, kaya tumingala na rin ako. Sobra ang pagkabigla at takot na aking naramdaman nang makita ko sa taas ang nakasabit na katawan ni Mang Jose sa poste. Ang kamay niya pa ay nakapatong sa mismong wire. Nakaramdam ako ng matinding takot, Miss Clar. Hindi ako makapaniwala sa aking natanaw. Si Mang Jose, wala nang buhay. Bukas ang tiyan at nakalawit din ng tila humaba niyang dila. Kahit medyo mataas ang pwesto niya, kitang-kita ko ang pangingitim ng mukha niya. Parang naubusan talaga siya ng dugo. Dahil nasa likuran lang naman ako ni Tio Eduardo at Mang Tinio, kaya narinig ko ang usapan nila. Di pa namin alam kung sino may gawa nito kay Jose, Manong Ed. Pero pansin ko nawawala ang laman loob niya sa katawan. Kaya nasisigurado ko na isang aswang ang matakas sa kanya. Ano ba kasing nangyayari? Ano sabi na asawa niya? Nakausap mo ba? Oo, Manong. Ang sabi ni Jesse lumabas lang naman daw si Mang Jose kagabi dahil nagpaalam na mag-iinom sa kapitbahay. Pero hindi na umuwi si Mang Jose hanggang sa makatulugan niya na At ito nga po nangyari. Hindi po kaya yung umatake sa kanyang aswang yung mga aswang sa karinderya na nakatakas? Posible. Pero masyado mabilis ang kanilang pagkilos na ginawa. Hindi ba at dapat nagtatago muna sila? Masyado hong tuso ang mga aswang na yon, Manong Ed. Hindi na nga sila natatakot sa mga tao Sa katunayan, malakas nga ho ang loob nila makibagay sa atin. Habang abala sina Tio at Kang Tinio na mag-usap ng masinsinan, bigla kong binatuhan ng tingin si Mang Jose. Ngunit ilang sandali lang, nangalay na rin ang aking leeg mula sa pagkakatingala, kaya ibinaba ko na rin ulit ang aking tingin. Sa pagbaba ko ng aking tingin ay natanaw ko si Kuya Miguel. Nakatingala rin siya sa bangkay ni Mang Jose na nasa poste. Ngunit hindi katulad ng ibang mga tao na nagkakagulo at naaawa habang nakatingin sa walang buhay na bangkay. Kakaibang tingin niya. Walang kabuhay-buhay yon. Para bang hindi siya nabibigla sa kanyang nakikita. Wala akong makitang takot o pagkaawa sa ekspresyon ng mukha niya, Miss Clar. Hindi ko alam kung bakit. Pero napuno ako ng kuryosidad kay Kuya Miguel. Lalo ko siyang hindi nagustuhan. Inutusan ako ni Tio Eduardo na pumunta sa kabilang bahay. Inuutusan niya kasi ako na kumuha ng 2 pangontra na kwintas na ibibigay niya raw kay Ate Jessa, na asawa ni Mang Jose at ang isa sa anak nito.
Natatakot daw kasi ang mga ito na balikan sila ng aswang, kaya humihingi ito ng pangontra kay Tio. Habang naglalakad ay hindi ko maiwasan na kausapin ang aking sarili. Lalo na at napupuno pa rin ako ng kuryosidad kay Kuya Miguel. Kung tutuusin, pwede maging suspect si Kuya Miguel sa pagkamatay ni Mang Jose. Hindi ba't nagkaroon sila ng pagtatalo kagabi? Kaya nga lang, parang malabo na siya yung may gawa dahil kumpirmado ni Tino na aswang yung gumawa nun eh. At saka hindi naman aswang si Kuya Miguel para magawa niya maiakyat ang katawan ni Mang Jose doon sa taas. Napapailing na lang ako sa aking naiisip. Mabilis na akong dumiretso sa may cabinet kung saan nakalagay ang lahat ng pangontra ni Tio. Gaya ng inuutos niya, kumuha nga ako ng 2 kwintas. Papalabas na sana ako para bumalik na kay Tio Eduardo. Ngunit bago ako makalabas ng pinto, may narinig akong mahinang pag-ubo. Natigilan ako sa aking paghakbang at muling humarap. Kuya Tino, nandyan po ba kayo? Walang umimik, pero sigurado ako na may narinig akong umubo. Humakbang na akong muli para pumasok sa loob. Kuya Mike? Kuya Bert? May tao po ba rito? Kuya Bert? Kuya Tino? Katulad ng pagtawag ko kanina, wala pa ring umimik. Nagdadalawang isip ako kung papasok ba ako sa silid para hanapin kung sino ba ang narinig kong umubo. Kahit pagmamay-ari kasi ng aking tuyuhin ang bahay na yon nahihiya naman akong pumasok sa mga kwarto nila nang walang paalam. Pero dahil may parang bumubulong talaga sa akin, napasukin ko ang silid. Wala na akong nagawa kundi ang pumasok doon. Sira naman kasi ang mga doorknob ng mga pintuan dito sa bahay dahil luma na nga. Kaya walang kahirap-hirap na pumasok ako. Wala akong nadatnan na tao sa loob. Ha? Walang tao? Pero dinig ko na may umubo talaga eh. O baka naman guni-guni ko lang yun. Ay nako, baka pagalitan na ako ni Chong dahil ang tagal kong bumalik. Kailangan ko na umalis. Tatalikod na sana ako para lumabas ng silid na yon. Ngunit agad na may humawak ng aking paa. Muntikan na akong mapasigaw at mapatalon sa sobrang gulat. Pero buti na lang at napigilan ko yon. Nakita ko kasi na isang kamay yon. Isang pamilyar na kamay. Lihim pa akong napatawa. Ay nako, sabi ko na nga ba may nananakot lang sa akin eh. Kuya Tino, kung ikaw man yan lumabas ka na dyan. Madalas kasi talaga akong ginugulat ni Kuya Tino. Kaya siya agad ang aking unang naisip. Malabo naman kasi na si Kuya Bert o si Kuya Mike ang gagawa nito. Lalo na at baguhan pa lang naman sila. Hindi pa kami ganun ka-close. Buong akala ko nga ay tatanggalin niya ang kanyang kamay sa pagkakahawak sa paa ko. Akala ko rin ay lalabas na siya mula sa silong ng kama. Ngunit nagtaka ako kung bakit di pa rin siya gumagalaw. Hawak-hawak niya pa rin ang aking paa at wala na siyang kiburoon. Ibang klase talaga to si Kuya Tino. Hindi pa rin natatapos akong takutin. Napailing pa ako at umakto na ako naluluhod para silipin na siya sa mismong silong ng kama. Kuya Tino, ano ba? Lumabas ka na nga dyan. Alam mo po ba ano nangyari kay Kuya Alex at Kuya Mike? Naisigaw ko na nga ang pangalan ni Kuya Mike sa sobrang gulat at mabilis na akong napaupo sa sahig. Nanginig ako sa sobrang takot at hindi ako makakilos sa aking pagkakatumba. Buong akala ko ay si Kuya Tino, pero nagkamali ako. Nakita ko ang nakatirik na mga mata ni Kuya Mike habang wakwak ang kanyang tiyan at may bakas pa ng dugo sa kanyang bibig mula siguro sa pagsuka niya. Doon ko palang din napansin ang tila kumalat ng dugo sa mismong ilalim ng kama. Napaduwal ako, Miss Clar. Nang makabawi ako sa pagkabigla, ay nagmadali akong tumayo at saka tumakbo. Halos magkandarapa pa ako habang papalabas ng bahay. Kailangan kong sabihin kay Tio ang aking nakita. Bago pa man ako makalabas ng gate ng bahay, ay saktong bumakasyon at pumasok si Kuya Bert at si Kuya Tino. Nag-uusap pa sila habang may bitbit na pagkain. Halatang bumili sila sa may labasan. Napatigil ako at napatigil din sila. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha nila. Siguro ay dahil napansin nila ang pagmamadali ko at ang paghangos ko. Oh, Pia!
Ano problema? Bakit ka nagmamadali? Si Kuya Mike po! Napansin ko ang pagkabigla sa mukha ni Kuya Bert. Siguro ay dahil nabanggit ko nga ang pangalan ng kapatid niya. Ano ba nangyari kay Mike? Nakita ko po siya. Nasa ilalim ng kama. Wala pong buhay. Ano? Pareho silang nagulat at saka nagmadaling tumakbo sa loob ng bahay. Nang mga sandaling yon, hindi ko alam kung ano ba ang gagawin ko. Hindi ko alam kung aalis na ba ako para puntahan si Tio Eduardo at ipaalam ang nangyaring kaguluhan sa bahay. O susunod ako kina Kuya Tinio dahil siguradong marami silang itatanong sa akin kung paano ko nahanap si Kuya Mike sa silong ng kama. Sa dalawang pagpipilian ko, yung huli ang sinunod ko. Sa tingin ko naman kasi mahahalata rin ni Tio Eduardo kung bakit hindi pa ako bumabalik. Sigurado ako na susunod na rin siya sa akin dahil ang tagal-tagal ko na. Pagbalik ko sa loob ng bahay ay nakita kong yakap-yakap na ni Kuya Bert ang walang buhay na katawan ni Kuya Mike. Umiiyak siya. Mike! Mike! Sino may gawa nito sa'yo? Napapansin ko nang napapailing si Kuya Tinio hanggang sa lapitan niya ako. Ipinakwento niya sa akin kung ano ba ang nangyari kay Kuya Mike. Hindi ko ho alam, Kuya Tinio. Basta po pumunta lang ako dito dahil inutusan ako ni Chong na kumuha ng pangontra para sa pamilya ni Mang Jose. Makalipas ang ilang minuto, nakita ko na napaisip si Kuya Tinio hanggang sa binatuhan niya na rin ang tingin si Kuya Bert na umiiyak pa rin. Hindi natin pwedeng iwan si Bert dito. Pwede bang ikaw na lang muna maiwan sa kanya, Pio? Ako na lang pupunta kay Manong Ed para ipalam sa kanya nangyari. Sige ho, Katinyo. Pakibigay na rin ho ito kay Chong Eduardo. Ito kasi yung mga pinapakuha niya pangontra eh. Inabot niya na mula sa kamay ko ang 2 kwintas at saka nagmadali nang umalis. Mabilis lumalim ang gabi at halata ang mabigat na aura sa komedor habang nakaupo roon ang mga natitirang kasapi ng organisasyon. May bigla ang pagpupulong na isinagawa ni Tio Eduardo dahil nga sa pagkamatay ng 2 kasapi. Hindi pa natin alam kung sino ang gumawa nito sa grupo natin. Sa isang araw lang na lumipas ay 2 na ang kasamahan natin ang binawian ng buhay. Masyado mabilis ang pangyayari. Hindi na tayo nakapaghanda. Wala tayong lead kung sino ang pumatay. Pero isa lang ang sigurado tayo. Yun ay pinupunderya na kung sino man na nasa likod nito ang ating samahan. Kailangan na po natin kumilos, Manong Ed. Hindi naman pwedeng maupo na lang tayo at hintayin na may mamamatay na naman. Hindi pa tayo pwedeng kumilos, Tinyo. Paano tayo kikilos kung hindi nga natin kilala kung sino ang ating kakalabanin? Kalmado pa rin ang boses ni Tio Eduardo habang ang iba naman ay tila hindi pa rin mapigilan ng emosyon. Kailangan kong may ganti ang aking kapatid. Wala pa kami 1 linggo dito ni Mike. Pero ano na nangyari? Namatay agad siya. Nakikiramay ako sa nangyari sa kapatid mo, Bert. Pero sisiguraduhin ko sa iyo na tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Matatahimik lang ako kapag naipaghiganti ko ang kapatid ko. Kung napupuno na ng emosyon ang lahat, hindi ko maiwasan na mapansin ang pananatiling tahimik ni Kuya Miguel habang nakikinig siya sa usapan. Hindi ko masabi ng mga sandaling yon kung tunay na nakikinig ba siya o lumalabas lang sa kabilang tenga niya ang lahat ng kanyang naririnig. Dahil magpahanggang ngayon, wala pa siyang sinasabi o nagiging reaksyon. Napatanong na lang ako sa sarili ko. Ganito ba talaga siya kawalang interes sa nangyayari? Nagkaroon ng saglit na katahimikan ang lahat hanggang nagsalita ulit si Kuya Tinio. Anong dapat natin gawin, Manong Ed? Sa tingin ko, makakabuti sa ating lahat na magsama-sama na lang muna sa iisang bahay. Mukhang hindi magandang ideya na maghiwalay-hiwalay tayo. Namatay na si Mang Jose dahil hindi niya tayo kasama nang atakihin siya ng aswang. Ganon din naman ang nangyari kay Mike. Sa tingin ko hindi hintay talaga ng aswang na mangunti at humina ang ating puwersa bago ito sumugod.
Nasisigurado ko na iisa lang ang aswang. Dahil kung marami sila hindi niya na kailangan pang hintayin mapag-isa ang ating kasapi bago siya umatake. Mas maganda magkakasama tayo upang malabanan natin sila na magkakasama rin. Sumasang-ayon ako sa iyo, Mang Ed. Ngayon pa lang nagsalita si Kuya Miguel. Kaya naituon ko sa kanya ang aking atensyon. Hindi lang ako tumingin sa kanya, kung hindi pati na rin ang lahat. Kailangan natin magsama-sama. Sa tingin ko naman sapat ang laki ng bahay na to para sa ating lahat. Tama. Dapat lang na magsama-sama muna tayo ngayon sa panahon ng krisis. 1 o 3 gabi lang naman tayo dito Siguro naman sapat na ang araw na yon para mapanatag tayo. Matapos na sumang-ayon na ang lahat, sumunod naman na pinag-usapan nila ay ang tungkol sa pagbabantay. Dapat may 2 magbabantay tuwing gabi. Suhestyon yun ni Tio Eduardo na agad na kinontra ni Kuya Miguel. Hindi naman na siguro kailangan pa ng bantay, Ed. Sigurado ako na nakasarado ang lahat ng bintana at pintuan. Kailangan na natin mag-ipon ng lakas kung sakaling umatake man ang aswang. Dahil kung kulang tayo sa tulog siguradong manghihina tayo. Walang umimik pero napansin ko na napaisip ang lahat. Hanggang sa maya-maya pa ay nagsalita ng muli si Tio. Oo nga may punto ka naman doon, Miguel. Ay siya, hindi na natin kailangan pa ng bantay. Pero siguraduhin nyo sa tuwing lalabas kayo ng bahay, hindi kayo mag-isa. Kailangan meron kayo kasama. Lagi niyong bitbitin ang inyong mga pangontra. Pati ikaw, Pio. Nagkakaintindihan pa tayong lahat. Sumang-ayon kaming lahat sa tura ni Tio Eduardo. Matapos ang pagpupulong na yon ay nagpunta na kami sa aming silid. Magkasama kami ni Tio sa iisang kwarto, habang ang iba naman ay nagpunta sa kani-kanilang mga kwarto. Sa paglipas ng 2 araw ay wala namang umatake ng mga aswang. Unti-unti na kaming napapanatag ng mga sandaling yon. Pangatlong araw na ngayon kaya napagdesisyonan nga ni Tio na mamayang gabi na ang huling gabi namin na matutulog kami ng sama-sama dito sa bahay bago kami bumalik sa aming mga sariling tahanan. Abala kami ni Tio Eduardo sa pagluluto ng tanghalian nang lumapit sa kanya si Kuya Tinyo. Manong, napapansin ko lang na parang paunti ng paunti yung pangontra natin sa cabinet. May bumabawas po siguro dito. Anong ibig mo sabihin, Tinyo? Huling bilang ko po sa ating pangontra kahapon ng tanghali nasa 12 po. Pero ngayon nasa 5 na lang. Napaisip si Tio at bago siya sumagot ay biglang sumulpot si Kuya Miguel. Kumuha ako ng pangontra. Oh, ikaw pala yan, Miguel. Bakit? Saan mo dinala yung mga pangontra? Binangingi sa aking grupo ng mga kalalakihan kahapon. Siguro nababalot sila ng takot dahil sa pagkamatay ni Mang Jose. Kaya ayun, nangingi sila sa akin ng pangontra. Ganun ba? Pero sa susunod magsabi ka sa amin, Miguel, ha? Para nang sa gayon makapagpagawa kami ng marami. Hindi na lang umimik si Kuya Miguel at mabilis nang tumalikod, saka umalis. Hinarap muli ni Tio si Kuya Tinyo. Hayaan mo natin nyo. Bukas na bukas hahanap na tayo ng mga gamit para makagawa tayo ng mas maraming pangontra. Sige ho, Manong Ed. Sumapit na ang gabi at natapos na kaming lahat na kumain ng hapunan. Nagtungo na kami sa sariling mga kwarto. Naunang natulog si Tio, habang ako naman, abala sa pagbabasa ng aking aralin. Inabot na nga ako ng halos 11:00 ng gabi sa pagbabasa. At bago matulog ay nagpasya muna ako na uminom ng tubig sa labas. Paglabas ko ay agad na napansin ko na mabilis na lumabas ng bahay ang nakatalikod na figura ni Kuya Miguel. Alam kong si Kuya Miguel yon dahil na rin sa kulay violet na damit niya. Nangunot ang aking noo. Teka, saan kaya pupunta si Kuya Miguel? Gabi na. Kabilin-bilinan pa naman ni Chong na bawal kaming lumabas sa bahay kapag gabi na o mag-isa. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay parang tumatakas si Kuya Miguel ng palihim. Napuno ako ng kuryosidad at sinundan ko siya. Ngunit bago ko pa man mabuksan ang pintuan para makalabas, narinig ko ang boses ni Kuya Miguel.
Sa tingin ko ay nasa likod lang siya ng nakasaradong pintuan at hindi naman umaalis doon. Akala ko nung una, baka naninigarilyo lang siya. Pero kalaunan ay napagtanto ko na may kausap pala siya sa cellphone. Ano? Nasaan na ba kayo? Ito na yung huling gabi na magkakasama kami rito sa bahay. Sigurado kong bumaba na rin ang kanila pagiging alerto dahil sa 2 araw nating hindi pag-atake. Kaya ngayong gabi na ang tamang oras. Kaya atake na tayo para mapatay natin sila. Nanlaki ang aking mga mata at unti-unti akong nakaramdam ng kaba at kalituhan. Ano ang ibig sabihin ni Kuya Miguel? Kami ba ang tinutukoy niyang papatayin niya? Oo, huwag kayong mag-alala. Nabawasan ko na rin yung pangontra nila. Yung mga natitira ay natapon ko na rin. Kaya pwede na kayo makapasok dito. 4 silang nandito, tsaka 1 bata. Napatay ko na yung 2 kaya hindi na tayo mahihirapan na patayin tong mga to. Kapag nawala na sila sa landas natin, magiging mapayapa na ang angkan ng aswang dito sa baryo. At pwede na rin tayo magparami. Pakiramdam ko ay napugto ang aking hininga dahil sa lahat ng mga narinig ko. Para akong naestatwa sa aking pinagkakatayuan. Pero kailangan ko na rin kumilos dahil narinig ko na patapos na rin ang tawag niya sa telepono. Doon ay nagmadali na nga akong bumalik sa loob ng aming silid ni Tiyo. Nagpanik na ako at ramdam ko na rin ang mabilis na kabog ng aking dibdib. Aswang si Kuya Miguel? At siya yung pumatay kay Mang Jose at Kuya Mike? Napatingin ako kay Tiyo Eduardo na mahimbing pa rin na natutulog. Walang pagdadalawang isip na ginising ko siya. Nabigla siya sa panggigising ko. Pero mabilis akong sumenya sa kanya na tumahimik. Nang maintindihan niya ang gusto kong mangyari, doon na ako bumulong sa kanya. Chong! Aswang si Kuya Miguel! Narinig ko kanina. Meron siya kausap kanina. Pinapapunta niya rito yung mga kasamahan niyang aswang. Susugurin nila tayo. Ano? Totoo ba sinasabi mo, Pio? Opo, Chong. Hindi po ako nagsisinungaling. Maniwala po kayo. Narinig ko rin po mismo sa kanya na siya yung pumatay kay Mang Jose at Kuya Mike. Kinuha niya na rin yung mga lahat ng pangontra sa cabinet. Ano hong gagawin natin? Nagpapanik na ako noon. Alam ni Tiyo na wala akong dahilan para magsinungaling. Kaya agad siyang naniwala. Naging mabilis ang kilos si Tiyo Eduardo. Inangat niya ang mismong katre ng kama. At doon ay lumantad sa aking mga mata ang nakatakip na parang lagusan ng tunnel. Chong, ano po yan? Sa ganitong edad ko kasi ay hindi ko alam na meron palang ganun sa bahay na to. Daanan to papuntang basement. Ito ang ginagamit ng lolo't lola mo noong mga panahon ng Hapon bilang kanilang taguan. Halika na, pumasok ka na, Pio. Kompleto naman ang gamit dyan sa baba. May mga ilaw at armas dyan. Basta, siguraduhin mo lang na hindi ka gagawa na ingay. Pasimple ko lang napupuntahan ng ibang kasamahan natin sa kanilang kwarto upang balaan sila. Ako lang po bang mag-isa pupunta sa basement, Chong? Oo, kami nang bahala dito. Pagkababa mo hanapin mo yung buntot pagi, yung sibat, at saka yung langis na nasa itim na bote. Tapos ilabas mo na rin dito para makuha ko mamaya. Bilisan mo, kubilis ka na, Pio. Wala na nga akong nagawa kung hindi ang sumunod sa bili ni Tiyo. Pumasok na ako sa lagusan na yon at bumaba ako sa tagong basement ng bahay. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na may ganito pala sa bahay na to. Siguro, talagang hinanda to ni Tiyo para sa ganitong mga klaseng krisis. Pagdating ko sa basement, Miss Clar, doon ko nakita na mas marami pala ang gamit na nakalagay doon. Nakita ko na may pinatuyong pakpak ng manananggal. May tila mahahabang kuko na nasa loob ng bote at saka pangil. Alam ko na galing yun lahat sa mga nilalang na natalo noon ni Lolo, pati na rin ni Tiyo Eduardo at ng kanyang mga kasapi. Bago pa man ako tuluyang malunod sa pagkamangha sa lugar, naalala ko na ang mga iniutos ni Tiyo sa akin. Doon ay nagmadali na akong hanapin ang lahat ng kanyang ipinapakuha. Hindi naman ako nahirapan na hanapin ang mga yon dahil karamihan ay magkakasama lang sila,
sa iisang lugar. Pagkatapos kong mahagilap ang lahat ng mga gamit, ay isa-isa ko yung iniakyat sa taas. Ang huli kong inakyat ay ang mga sibat. Pero bago yon, sunod-sunod na kalabog na ng mga gamit ang aking narinig. May mga narinig din akong mga nabasag. Alam ko na ng mga sandaling yon, nagsisimula na ang pag-atake ng mga aswang. Nag-alala ko para kay Tiyo, para na rin sa mga kasapi niya. Alam ko, nagsisimula na ang kanilang mga labanan. Nagmadali akong iakyat na ng tuluyan ng mga sibat. Maya-maya ay narinig ko na ang boses ni Tiyo. Kung alam ko lang na isa kang aswang, hindi na sana kita tinanggap sa samahang to, Miguel. Isa kang nagbabalat kayo. Bakit? Ilang kasama ko na ba ang nasawi dahil sa grupo mo? Marami nang nasawi dahil sa iyo at sa organisasyon na to. Kaya kung tinutugis nyo yung mga tulad namin, dapat lang naubusin din namin kayo. Hindi tama ang ginagawa nyo, Miguel. Pinapatay nyo mga tao para lang may makain kayo. Maling-mali yun. Hindi na ako magtataka na sinadya mo talaga patakasin ang mga aswang sa karinderya dahil kauri mo pala sila. Oo, sinadya ko yun. At talagang sumali lang ako sa grupo nyo para kumalap ng impormasyon. Ngayon, uubusin na namin kayong lahat. Nagsimula muli ang kaguluhan. Iba't ibang uri ng ingay ang naririnig ko. Parang tila mababangis silang mga hayop na naglalaban. Nag-alala ko sa kalagayan ni Tiyo Eduardo. Kaya naman imbes na bumalik ako sa loob ng tunnel, ay dahan-dahan akong lumabas mula sa lagusan. At saka dumiretso ako sa nakasaradong pintuan. Binuksan ko yon at saka ako sumilip. Malalim ang aking paghinga. Dahil kitang-kita ko na kasing dami lang din ni Tiyo ang mga aswang na kalaban. Ang kilala ko lang sa mga aswang na yon, si Kuya Miguel. Si Chong ang kanyang kasagupaan. Lahat sila ay may kanya-kanyang nilalabanan. Nang mga sandaling yon, alam kong dapat may gawin ako. Wala silang armas dahil nasa akin pa ang mga pinakuhang gamit ni Tiyo. Dahil doon, isinarado ko na lang muli ang pinto at nag-isip kung ano ba ang dapat kong gawin. Doon ay naalala ko ang pangontra na hiningi ko noon kay Tiyo. Mabilis kong binuksan ang aking drawer at saka hinanap doon ang kwintas. Nang makita ko na yon, agad ko yung sinuot. Kahit papano ay lumakas na ng konti ang aking loob dahil sa pangontra na aking suot. Alam ko, hindi nila ako malalapitan kapag suot-suot ko yon. Mabilis kong hinagilap ang mga inilabas kong armas at saka binitbit yon sa aking bisig. Kailangan kong maibigay kina Tiyo yon. Lumunok muna ako ng laway at kahit kabadong-kabado ako, binuksan ko na nga ang pinto. Nagkakagulo pa rin sa buong sala ng bahay. Agad na hinanap ng mata ko ang pwesto ni Tiyo Eduardo. Doon ay nakita ko siya sa may lamesa. Nakahiga siya roon habang sinasakal siya ni Miguel. Chong! Nagmadali akong lumapit sa pwesto nila at agad na hinampas si Miguel gamit ang buntot page sa hubad niyang likod. Naglikha yun ng malaking sugat sa kanyang likuran na naging dahilan kung bakit siya namilipit sa sobrang sakit. Nabitawan niya tuloy si Tiyo mula sa kanyang pagkakasakal. Umubo pa si Tiyo at humagilap ng hangin. Tiyo, ang aking sibat. Hindi na ako nagdalawang isip na iniabot kay Tiyo yung isang sibat. At sa isang iglap lang, mabilis na naitarak niya yon sa may mismong puso ni Miguel. Natigilan si Miguel at hindi makagalaw dahil sa nakabaon na sibat sa kanyang dibdib. Hindi nagtagal ay sumuka na rin siya ng dugo. Hindi na kami nagtagal pa ni Tiyo na panoorin ang pagkamatay ni Miguel dahil tinulungan na kami ng iba pang mga kasapi. Inabutan ko sila ng mga armas habang si Tiyo ay tumutulong na sa paggapi ng ibang mga halimaw. Namatay ang 3 aswang. Kasama na rin doon si Miguel. Ngunit may isang aswang na nakatakas. Hindi na nila nagawang habulin pa yon dahil halos karamihan sa mga miyembro may natamong sugat mula sa pakikipaglaban. Nang matapos ang nangyaring labanan ng organisasyon laban sa grupo ng mga aswang, tila naging malaki ang pagbabago noon sa organisasyon. Simula noon ay hindi na tumatanggap si Tiyo ng mga bagong miyembro hanggat hindi yun natetest
Meron na silang mga pagsubok na isinasagawa bago makapasok. Una, dapat makapagsuot ito ng pangontra at makahawak ng bawang at asin. Nadala na sila sa pagpapanggap na ginawa ni Miguel na nagdulot ng malaking kaguluhan. Dahil din sa nangyaring labanan, hindi maiwasan na talagang magkaroon ng lamat ang samahan. Umalis na rin si Kuya Bert sa grupo at naintindihan naman yun ni Tio dahil nga sa nangyari sa kapatid nito. Pero sa kabila noon, Miss Clar, patuloy pa rin naman na lumalago ang organisasyon at natitiyak ko na kapag handa na ang lahat, kaya na ulit nilang labanan at harapin ang grupo ng mga aswang sa hinaharap.